Guys, Mio Sporty Yamaha. Ang gagawin ko dito ay mag-full wave. So, yung regulator o rectifier niya, papalitan ko ng pang full wave. Kasi yung mga sakit nitong Mio Sporty ay kadalasan nasisira agad yung regulator. Ang ginagawa ko dito, pinapalitan ko siya ng pang full wave. Pag pang full wave na, malakas na to mag-charge. Kasi yung stock nito is half wave lang. Diyan ko siya ilalagay, ganyan. Tapos putulin yung, tanggalin yung sakit, putulin yung mga wires. Bago simulan ang pagkakaroon ng mga connection o pagkukonek ng mga wires papunta ng regulator na pang full wave, huwag kalimutan itong tanggalin yung wire na red wire, kahit yung red wire lang na papunta doon sa battery, para maiwasan mag-short, magkaroon ng short dito sa wire na red wire na papunta ng regulator. Dito sa sakit na to, tatanggalin ko yung may yellow wire at saka yung black wire. Ang matitira is yung white. Dito sa wire na white wire na galing sa dating sakit na regulator, ikabit natin yung pink wire na galing sa bagong regulator. Pero yung pink at saka yung yellow wire na galing sa bagong regulator, pwede lang yung magkabaliktaran, na ikabit mo dun sa yung white wire ng dating sakit ng regulator. Ang ibig kong sabihin ay kahit ang yellow wire na galing sa bagong regulator, ikabit mo doon sa white wire ng dating sakit ng regulator, ay pwede lang yon. So ulitin ko yung sakit dito. Tinatanggal ko yung wire, yung black wire at saka yung may yellow wire na galing sa stator. Tapos ang titira ko dito ay yung white wire na lang, tapos balik kabit yung sakit. So ito yung green wire ng regulator, kabit doon sa black wire ng dating sakit ng regulator, kasi siya yung negative o yung ground. Yung black wire dyan sa sakit ng dating regulator, siya yung ground. Tapos yung green na galing doon sa bagong regulator. Ito yung red wire na galing sa sakit ng dating regulator. Kakabit yung red wire din na galing sa bagong regulator. Next, cut natin itong yellow na galing sa dating sakit ng regulator. Tapos pag-isahin natin to doon sa black wire na galing ng bagong regulator. Tapos pag-apang tayo dito papunta sa brown wire na
galing sa CDI. So balikan natin yan mamaya. Tipan muna natin to, baka makalimutan itong yellow wire na tinanggal natin na galing sa stator coil, baka magkaroon ng short. Wala na to, floating na tong wire na to, so lagyan lang ng tape kasi floating na yan, baka magkaroon ng short. Next, itong black wire na galing sa pinagtanggalan natin sa sakit, na galing sa stator coil, pagapang papunta dun sa yellow wire na galing sa bagong regulator. Yan, lagyan na ng electrical tape. Tapos pagapang natin yan dito, lagay lang na maayos yung wire. Pagapang dito sa yellow wire na galing sa bagong regulator. Yan, balikan na natin yung kanina, yung yellow wire na pinutol natin galing doon sa dating sakit ng regulator. Tapos dinugtog natin yung black wire na galing sa bagong regulator. So ayan siya. Magkakabit tayo ng wire, papagapang natin papunta sa brown wire na galing ng CDI. Lagyan lang ng cable tie para mas maayos, mas maganda tingnan, mas malinis. Yan, tapos na, goods na to. Babalik na natin yung tinanggal natin na red wire, tapos subukan ng i-test para sigurado. Wag nating kalimutan i-test, wag lang yung basta nagkabit ka lang pero wala kang ginawang test. So para sigurado, gumawa tayo ng test kung nagcha-charge ba o hindi ba nag-overcharge yung pagkagawa. $13.82. No load voltage. Oo. No, balikin na next. Brum brum. Kita ka? Oo.